I had bad and good experiences during the pandemic. May one time pa nga na dinuraan yung isa kong coworker kasi sabi nung coworker ko like, "Hi sir, you need to wear a mask." Gusto ko rin i-shed light to fast food workers during the pandemic kasi essential worker din naman kami. Yung time na umalis yung mom ko, may gusto akong sabihan ng nararamdaman ko. Nagsusulat ako ng nararamdaman ko and I felt safe. It was only paper and pen that listened to me. What's up, internet world? Ako nga pala si Kyle from Filipino TV, also known as Coach Kyle from The Breakdown, also known as Kyle ang kabanda ng lahat from the Kulto Kultura podcast. And this is a Totoo Lang podcast. And for today's episode, special nung kasama ko ngayon, pero hayaan ko na siyang introduce yung sarili niya. For this episode, kasama ko nga pala si Reyna. Hey guys, it's Reyna and I'm the author of Behind the Plexiglass. It's about my life story as a fast food worker during the pandemic. So isa siyang author and meron siyang ginawang libro. Yun nga, sinabi naman niya kanina about sa buhay niya as a worker nung pandemic. And ngayon kikilalanin natin si Reyna. Aalamin natin kung anong klase nga ba siyang tao at mga interesting na makukuha nating insight at perspective sa buhay ni Reyna. So, ayun, kamusta? Kamusta ba? Anong balita sa atin? Naman. Okay naman ako. Balita ako, nag-travel ka pa galing sa malayo. Pasensya na, sorry. Okay. Medyo may miscommunication sa bagay na yun. Sige, ano natin? Umpisahan natin sa kaka-release lang nung book mo. Tama Yeah, ba? this year, early this year, na publish siya. Paano nangyari yun? So last year or 2 years ago, naisip ko talaga na na mag-publish ng book kasi nagsusulat naman ako like regularly online sa Medium and sa Thought Catalog. So sabi ko, parang gusto kong mag-publish ng libro. Tapos yung tawag dito. And then, naisip ko yung memoir kasi may experience naman ako during pandemic as a fast food worker. So I was like, that was kind of like an interesting story to share. So, ayun. Nag-work ako sa fast food restaurant for 7 years. So 5 years sa isang fast food restaurant tapos 2 years sa LAS, yung kung saan ako nag-work ng pandemic. Yung story ng book mo is, sa tingin mo, bakit yun yung kailangan mong isulat para sa, dito sa specific book na first, di ba? First mong nilabas. Yeah. So, kasi I had bad and good experiences during the pandemic. Tapos, at the same time, I've learned a lot from it. Yung bad experience, like yung mga customer na sinisigawan kami. Tapos, protocol din sa fast food restaurant na mag-wear ng mask. Tapos yung mga customer, ayaw nila. Tapos may one time pa nga na dinuraan yung isa kong coworker. Kasi sabi nung coworker ko, like, "Hi sir, you need to wear a mask," blah blah blah, ganun. Tapos dinuraan siya kasi ayaw niya. Sobrang yun, di ba, nung pandemic. Yeah, nakakatakot na duraan ka ng tao ng pandemic. Yeah, dinuraan siya kasi bakit daw kailangan mag-wear ng mask, ganyan. Tapos ayun, like maraming mga pangyayari during that time. And gusto ko rin i-preserve yung memory noon. Yun. And at the same time, parang gusto ko rin i-shed light to fast food workers during the pandemic kasi parang we were often overlooked during that time. Essential worker din naman kami. So, ayun. So, I decided to write this book. And yeah. Sa ano ba yung, kung okay lang ba ma-share, ano ba yung mga worst na experience mo pa talaga during that pandemic? Marami. My personal and my during work. So may mga tao talaga na if there is one thing to describe my experience back then is overwhelming.
Kasi pupunta ako sa work ng nakamas. Tapos, it was kind of like risky then kasi may lola ako na nakatira sa bahay. Tapos parang, what if ma-catch ko yung virus? Yung ganun. So, it was scary. And yung sa mga customer, like they are always complaining. Tapos kasi I don't know if you remember, pero nung dati, di ba may tawag dito? Yung 6 feet apart. Yeah, distance. Yeah, so parang 5 to 8 people lang yung kailangan makapasok sa restaurant namin. Tapos yung the rest, kailangan nilang mag-wait outside. Tapos malamig pa yun. And ayun, nagko-complain, ganyan. Marami And na frustrate. yeah, tapos parang, like we couldn't do anything about it kasi fina-follow lang din namin yung protocol. And at the same time, we were also protecting ourselves then. Kasi diba dati wala pang vaccine. So, ayun, maraming mga nagagalit. Maraming, they were frustrated then. And sinarado nga namin yung exit door kasi minsan kasi may dalawang door yun, so entrance tsaka exit door. Tapos sinarado namin yung exit door para ma-manage yung mga tao na pumupunta sa loob kasi may limit nga. Bakit mo naisip na parang part din ng heroes ang mga fast food worker ng pandemic, di ba? Sa tingin mo, bakit? Sa perspective mo? Kasi we had a choice back then na either papasok kami or hindi. But we chose to show up sa work. So, it was risky then kasi, yun nga, wala pang vaccine, tapos hindi pa natin alam kung sino yung may virus. And we were one of the essential fast food restaurant back then kasi yung iba nagsara, di ba? So, parang... Pero ano yun, pag hindi kayo pumasok, hindi rin kayo bayad, di ba? Yeah. Tapos yung work namin back then is 6 days a week, pero 5 to 7 hours. Or parang 5 to 6 hours, parang ganun. Na yun. Tapos, yung time na yun, may DoorDash din kami. Tapos yung, we would take phone calls. Ayun. Kasi most of the time, parang ayaw din nilang mag-wait outside. Kaya yung iba, nag-ano na lang, nag-advance order, tapos parang ipipick up na lang nila, tapos babayaran. So, ayun. Ano pang part ng... Obviously, siguro, ang dami mong pinagdaanan during the pandemic for you to be able to write a book and publish it. Ano pang mga talagang extreme na pinagdaanan mo that you needed to tell that story through your book? Yes. Not only sa fast food, pero yung time na yun, may chismis na yung isa daw naming coworker is nag-positive. Okay. And nag-work kami together. Tapos parang may close contact sa kanya. Tapos yung time na yun, nagkasakit ako. So, Kinabahan ka? yes. Okay. Tapos yung the next day, pumunta ako sa local hospital para magpa-check up. Tapos meron silang different building, yung sa tabi lang nun. Yun yung COVID tester talaga. Tapos yung pagkadating ko doon, kailangan kong palitan yung mask ko, yung ibibigay nila. And then kailangan naka 6 feet apart. Then tapos yung lahat ng mga hospital worker, basta naka PPE sila, personal protective equipment, mga ganun. Tapos, yung nandun na ako, syempre they asked for health card, tapos kailangan ilagay ko sa basket para walang yung contact ba. Tapos, ayun, may tumawag sa akin na nurse. Dalawang nurse yung nandun. So, hindi ko alam kung sino yung tumawag sa akin. Kasi Okay. diba nakamas sila. Tapos, hindi ko marinig kung sino yung tumawag sa akin.
Tapos sinundan ko yung isang nurse na papunta sa kabila. Tapos yun pala, papunta pala ako sa ano. Ay, mali yung sinundan mali, mo. mali pala yung sinundan ko. Tapos ayun. Tapos yung nandun ako sa room, kasi syempre may waiting time, ganyan. Tapos may, may distance. Tapos nung nandun ako sa loob, yung nurse, careful talaga siya na hindi maka-close sa akin. Yun. Tapos yung doctor is through Skype. Ah, talaga? Walang doktor nun? Wala. Hindi ko alam yun, Sila, mga nurses, ganun. Tapos yung doctor is nasa, maybe sa bahay. Sa bahay. Sa bahay. Tapos so, nandun ako sa isang chair. Tapos yung computer nandun sa kabila. So, hindi ko masyadong marinig yung sinasabi ng doctor. Yung naalala ko lang, she asked about my symptoms. So, may symptom ako na runny nose at saka yung headache. Yun. Tapos sabi niya, I don't think you have COVID, blah, 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 blah. Ganun. Kasi wala naman daw akong sakit. Tsaka wala akong sore throat. So, ayun. Pero, chinek pa rin ako, nag-swab. Ganun. Tapos, talagang yung swab, parang yung nirab yung brain mo nun Abot hanggang utak. Oo. Naalala ko yun. Oh my God. Nakakainis. Tapos, ayun, yung after, tapos yung that time kasi, it was like back in May 2020, so wala pang vaccine. Tapos talagang mahigpit sila, mahigpit yung government. Ayun, tapos yung test is 2 weeks pa. Bago dumating, di ba? Naalala ko yun. Yeah. Tapos kailangan ko mag-isolate for 2 weeks din. Back in May 2020, early days pa lang to nung pandemic. Kasi if I remember correctly, mga March yata nagsara yung buong mundo, di ba? April, May. Hindi ko na kasi medyo maalala eh. Yun pa, that early stage pala nung pandemic, parang kailangan mo na mag-isolate habang hinihintay yung result, di ba? Yeah. Which is, sobrang yun. Lalo na nung mga early days, parang mapapraning ka kung may sakit ka ba, di mo alam kung ano mangyayari sa'yo, wala pang vaccine. Yung 2 weeks na maghihintay ka ng result, di ba, parang nakakatakot. Yes. Anong headspace mo nung panahon na yun habang hinihintay mo yung result? Yung Instagram scroll na Netflix, tapos nagbabasa ako. Tapos yun nga, naka-isolate ako sa room, bawal akong lumabas. Tapos yung washroom namin, kailangan, dapat ako lang yung yung gagamit. Sino ba kasama mo sa bahay niyo? Yung Family mo? Yeah, family ko. Okay. Tapos yung that time kasi, 5 kaming nasa bahay. So yung 2 kong kuya, ako, yung mom ko, tsaka yung lola ko. So bawal akong lumapit sa kanila. Tapos if ever na lalabas ako, kailangan naka-mask. Yun. Tapos... Pero hindi ka naman nababaliw ka kaisip kung ano mangyayari sa'yo. Kasi sabi mo may symptoms ka eh, nung time na yun. Yeah, nakakakaba. Kasi like, what if? Yung ganun. Alam mo, may naalala akong COVID story. Nung mga early... Kasi dapat, uwi ako ng Pilipinas ng March 2020. Exact month kung kailan nagsara. Yeah. Parang naalala ko pa yun March 15, 2020. Tapos, doon nakaschedule yung flight ko, March 15, 2020. Oof. Pag yung day na yun, siguro, day ng flight ko, hindi ko maalala. Doon in-announce ni Duterte na isasara na yung bao, di na sila tatanggap ng, magpapaalis ng mga tao at least. Or kung aabot man ako, baka hindi na ako makalabas. Ganun. Yeah. So, parang kailangan i-cancel yung flight ko, mga refunds, ang dami tinawagan. Nung time na yun, nakatira pa ako sa basement ng tita ko. Tsaka hindi pa sila masyadong naniniwala nun sa COVID, nakakatawa. Parang iniisip nila lang siya. Lalo na nung una, maraming tao na, maraming takot, pero maraming parang, wala lang yan, parang lagnat lang yan. Siguro nagkaroon na tayo ng COVID, di lang natin alam. Ganun pa yung mga tito nun, naalala ko eh. So wala silang pakialam, wala kaming pakialam nung time na yun. Nakakatawa, ang nangyari until, tinamaan ng COVID yung tito ko. Ooh. And sobrang muntik na siya mamatay. Like yung tito mo nakasama sa bahay? Talaga ang grabe effect sa kanya. Yeah. So, wala lang, parang after nun,
sobrang higpit na sa bahay. Hindi namin makagalaw. Yung grabe na yung takot nila every time lalabas ako, may bisita ako na may pinick up lang. Grabe talagang yung effect ng COVID na yun is something na traumatizing sa mga tao, lalo kung may experience mo. Yeah. Ikaw ba, nagkaroon ka ba naging positive ka ba ever? Yeah, nung may vaccine na. Yeah, nagka-COVID ako siguro mga 2021 na. Yung na-vaccine na ako. Tapos yung may sore throat ako, headaches, at saka, pero may panlasa naman ako nun yung time na yun. Pero parang siguro mild. Pero hindi ka naman yung hindi makahinga ng Hindi. sobra. Hindi naman. Yun yung nakakatakot may experience eh. Tapos nag-last siya for 7 days. Yun, kasi may yung COVID tester. Yun. Anong time na yun, meron na binibigay sa mga bahay. Yeah. Yeah, nagka-COVID ako twice. Yun, isa nung 2021, tapos pangalawa nung 2023. Yeah. Ako naman, thankfully, parang hindi naman ako nag-positive ever buong time na yun. Pero nag-test ka ba? Nagtitest ako lagi okay. kasi sa work parang kailangan. Tsaka nung time na yun, nag-work ako sa saan ba ako nag-work ng time? Parang tagal na yun. Parang tagal na sorry. Parang nanonood ka ba na Avengers? Familiar ka sa Avengers? Oo, familiar. Parang meron sa Avengers nung nag-snap si Thanos, nabura yung mga tao, tapos bumalik sila 5 years after, parang walang nangyari. Or parang nag-skip yung mundo ng 5 years. Parang ganun yung feeling ng pandemic after ng pandemic. Naalala ko parang grabe nagsara yung mundo. Tapos, balik sa normal na parang wala nangyari. Pero ang dami nang in-skip sa buhay mo. Parang ganun. True. Nakakatawa lang yung Avengers na yun. Parang yun, every time papasok kami sa work, kailangan pa i-check yung temperature mo, gano'n. Tapos may mga fill upan ka pang form sa amin kung ito yung may nararamdaman kang ganito. Kapag may hindi okay doon, pauwiin ka, hindi ka papasok. Ganun, naalala ko dun sa pandemic na yun. Yeah. So, okay, medyo nag-skip tayo kagad sa book mo and sa story mo during pandemic. And ngayon naman, gusto kong maintindihan siguro yung obviously passion for writing. Paano nagsimula sa'yo yun? Nag-start siya nung 8 years old ako. So, nung 7 years old ako, nagpa-party yung mom ko. Tapos, yung friend ng mom ko nagregalo sa akin ng journal. Tapos, hindi ko siya ginamit kasi maganda. So, ginamit ko siya nung nag-8 years old ako. Tapos, ayun yung nagsulat ako, like, Dear Diary, blah, 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 like, this is what happened during the day. Tapos, yung time na umalis yung mom ko from the Philippines to here, may gusto akong sabihan ng nararamdaman ko. Pero, parang wala kang makausap? Yes. I mean, may mga best friend ako, ganyan. Pero parang, why would I wait lang. Both parents mo ba ang abroad? Okay. Yes. Yeah. So, naiwan ka sa Pilipinas ng 8 years old ka? Tama? Yeah. Okay. So, yung dad ko, umalis siya papuntang Saudi nung 2 years old pa ako. Tapos, yung mom ko, umalis siya papunta dito sa Canada nung 8 years old ako. Yun. Pero yung dad ko, umuwi siya every 2 years. Tapos, nag-i-stay for 3 months. Yun. Tapos, yung mom ko naman, hindi siya nagbakasyon. Talagang, ever. Okay. Yeah. Tapos, yun, yung pumunta na kami dito, tapos, yun na. Ilang taon kang pumunta dito? Mag-15 ako nun. So, almost 7 years 7 years. Hindi mo nakita yung nanay mo, ganun? Okay. Yeah. So, yung sa writing ko is, ayun nga, yung nagsusulat ako ng nararamdaman ko, and I felt safe na parang it was only paper and pen that listened to me. Kaya, ayun, nagustuhan ko yung journal, and ever since nag-journal na ako. And kumbaga nakahanap ka ng parang haven kasi nga siguro marami kang
bata pa tayo noon, ma-feel mo na parang wala kang parents, ang laking epekto nun sa isang bata. And then, Sobra. Yeah. although maraming friends, gets ko maraming iba yung conversation mo with friends than sa family mo, di ba? Iba yung mga bagay na nakikwento mo sa kaibigan lang at sa family. And yun nga, nakahanap ka ng parang haven sa writing na nailalabas mo yung feelings mo doon. Tama. Yeah. And alam mo, ang ganda ng ganon, and I wish, marami akong kilalang mga friends ko na at that age din, or mga bata ngayon, basta marami akong kilala na ganyan kailangan lang nila ng outlet for something, and alam mo yun, di ba ngayon, ang very serious illness ng mental illness. Nagsa-start siya from sa ganong edad ng kabataan. Yung mga pinagdadaanan nila nung time na yun na hindi nila kayang i-communicate nung tama. Kung ano man yung na-experience nila, kung ano mang parte, and nadadala nila sa pagtanda, nagiging trauma siya. Ang reason lang nun is wala kasi silang outlet kung ano man yung pinagdadaanan nila. Kaya ang ganda marinig na nahanap mo kagad yung outlet na yun through writing at that age. Yeah. Pero mahirap pa rin. Charis. Mahirap pa rin kasi iba yung may kausap ka na nagre-respond sa'yo. Yes. Gets ko yun. Yeah. So, paano mo siya na-develop? Paano mo nagtuloy-tuloy or... Tawag dito, hindi siya tuloy-tuloy, pero whenever I feel like it, then dun ako nagsusulat. Tapos parang nag-stop siya. And then, nag-journal ulit ako nung pumunta ako dito. So, ayun. Bakit mo in-start mag-journal nang dumating ka ng Canada? Trip ko lang, Charis. Okay lang. Sa bagay. Hindi, kasi tawag dito, afford ko na kasi yung bumili ng journal. Yun. Hindi mo na iniingatan kasi maganda. Nahihiya ka sulatan kasi sobrang ganda. Oo. Ngayon may pera ka na. Oo, pwede na. Paano ka pala po nakarating ng Canada? By airplane. Charis. Siyempre. Oo nga naman. Barko. Hindi, oo. Pumunta kami ng dalawa kong kuya dito. So, By tawag dito. petition? Pinetition kayo ng parents mo? Or... Parang basta kinuha kami. Okay. Kinuha kami. Ayun, parang sponsor, yun ba yung tawag doon? Yun, inesponsoran kami ng mom ko papunta dito. So, kaming tatlo, sabay-sabay kaming pumunta dito nung 2013. Yeah. Tapos yun din yung first time ko makita yung mom ko. After 7 years? Yeah. Kamusta yung initial na buhay mo sa Canada? Kasi iba siya sa Philippines lalo at that age Yes. Nahirapan ako mag-adjust. Na homesick ako for 1 year Na ano ka? Na homesick ako for 1 year. Homesick? Okay. Yes. Dahil friends, ganyan. Friends, tapos yung tawag dito. Hindi ko alam kung paano mamuhay. Ganun. Iba kasi yung buhay dito, ang boring. True. Tapos yung yung first Christmas, yun yung talaga yung hindi ko makakalimutan kasi ibang-iba. Walang tao sa labas. Walang ingay. Yes. Tapos walang ilaw. Family lang sa bahay. Yeah. Pero sa amin kasi wala kaming family dito. Nasa Vancouver sila. So, double yung boring. Family friend meron? Ganon ba kayong family? Kasi marami dito na, yun nga, wala silang mga relatives kaano. So, sineselebrate nila with family, friends, ganyan. Yung mga kagaya nila yung sitwasyon na walang ibang kamag-anak. Hindi kayo ganon? Kayo lang talaga? Kami lang talaga. Tsaka kasi yung time na yun, parang it was first Christmas namin. So, wala pa kaming gaano kakilala. Yun. Paano ka naman naka-move on or naka-adjust? Nag-start akong mag-work sa Tim Hortons noon. Tapos, nahirapan pa rin ako mag-English noon. Saan ka ba sa Philippines? Sa Manila. Pero, sa La Union din. Pero, nag-move kami sa Manila nung 6 years old ako. Nung 15 ka, high school ka nun sa Philippines, di ba? Yeah, third year high school. Saan ka nag-aaral ng time na yun? Sa private school yun Sa Manila din. Anong school? Mystical Rose School of Caloocan City. Ganda ng pangalan Mystical Rose. Kaya ba saan? Quezon City ako Magkapit bahay.
Lapit lang. Mm. So yung paano ka naman nag-start na mag-work and kailan to? Saang timeline ka biglang nakapasok sa work? Nung 16 years old ako. Mm. Trip ko lang mag-apply nun. Tim Hortons, sabi mo. Sa Tim Hortons, yeah. Tapos yung, malapit yun sa school namin. Kaya doon ako nag-apply. Ay wait, nag-high school ka pa dito? Sa Mississauga, di ba? Saang school? if you Sa don't Port mind Credit. Okay, Port Yeah. Credit. Lakeshore area. Okay. Lakeshore area. Sa Yun. Mississauga din ako nag-high school actually, kaya familiar ako sa area. Saan sa Mississauga? Father Michael Gates. Din ako nag-summer class. Talaga? Oo, kasi na-failed ko yung math ko noon. Hindi ko maalam yun. Pwede ka palang mag-summer class sa ibang school? Hindi ko alam. Yeah. Hindi ko naman sinasabi matalino ako. Pero hindi ko na maalala. Oo, kasi yung time na yun, di ba, grade 10 ako pumunta dito. Tapos yung mga classes ko noon, nasa grade 9. Tapos kasi di ba may assessment, ganyan. Tapos yung level ng math ko is grade 10. Pero nabagsak ko siya. Okay. Yeah. Hindi ka na ako sorry, in-interrupt lang kita. Yung anong tingin mo sa academics from galing high school to dito? Mas madali dito, mas mahirap? Mas Kasi, madali dito. 4 subjects lang di ba? Sa isang araw. Tapos Yeah. by semester siya mag-switch ka na, iwanan mo na. Yeah. Ako Mas ganun madali dito. Kasi Pero- may cheat sheet din. Tsaka may Minsan. calculator. Oo, yun. Di ba? Sa Pilipinas wala. Pero yung the way silang magturo, mas prefer ko yung sa Pilipinas. Kasi step by step. Mhm. Parang ganun. Tapos dito kasi parang pinapanood lang kayo sa YouTube, yung ganun. Talaga ba? Oo, kaya nga. Hindi ko maalala, baka di rin talaga ako gano'ng nag-aaral. Ganun ba sila ang naalala ko lang dito, lagi nanonood ng movie. Oo, yun din. Tapos i-analyze mo yung movie, yung ganun. Parang iniisip ko nung time na yon, anong mapapala ako pag ginawa ko to? Anong matututunan ko sa buhay? Tapos iniisip ko, ginagawa lang to ng teacher pag ayaw niya magturo. Oo. Wala lang, naalala ko lang yung high school na yun, yung time na yun. It was very different. Mahirap siyang adjustment para sa teenager. Yes. Di ba? Kamusta high school mo? Marami kang friends? Yes, marami naman. And at the same time, wala. Parang ganun. Yung una-una kong friend, siya, sa ESL yun eh. So, parehas kami hindi marunong mag-English, kaya nagkakaintindihan kami. Filipino or ibang? No, siya Iraqi. Okay. Yeah. Tapos, until now, we're still friends. Yun. Tapos may mga Filipino friends din kami. Ako pala. Yun. And nagkahiwa-hiwalay lang kami nung after high school na. Yun. Okay, so nag-work ka sa Tim Hortons, sabi mo, and ito yung phase na parang nag-start ka nang maka-adjust sa buhay sa Canada. How did that go? Okay naman na-observe ko kung paano makitungo and makiusap yung mga ibang tao. Ganun. Tsaka na-realize ko, kasi diba sa Pilipinas, kapag hindi ka marunong mag-English, ibig sabihin, hindi ka na matalino. Ganun ba sa Philippines? Yeah, I think parang ganun eh. Yun. Tapos dito naman, syempre, may mga customer kami na hindi ganun kagaling mag-English. Parang na-realize ko na, ay, pwede pala yun. Yung parang mas na-accept ko yung sarili ko na to be myself. Kumbaga, mas accepted ka pa sa English country kaysa sa Pilipinas. Yes, ganun ba feel mo? ganun. Naalala ko sa Pilipinas, may parang essay kaming isusulat yata. Tapos kailangan kong tanungin yung kaibigan ko kung anong English ng mga word. Uy, anong English neto? Talaga? Anong klase ka ba student? Nung sa Pilipinas. Nakikinig ka ba dito? sa teacher? Hindi. Ako din, hindi ako nakikinig sa teacher. Ako naman, nagkataon lang kasi, hindi rin ako mahilig mag-aral eh. Kahit dito, skip ako ng skip, ganyan, nung high school. Tapos sa Philippines, puro lang ako basketball, tsaka banda. Hindi talaga, pumapasok lang ako para magbarkada. Nagkataon lang, pero ang best subject ko is English. Kumbaga sa Philippines, lagi din akong bagsakin ako sa Philippines. Sorry, nakakayaman sabihin.
Pero for some reason, best subject ko ang English. Nagkataon kasi first language ko ang English kasi Canadian born ako eh. So, akala ng mga teachers ko dun talaga. Yung mga ganyan, mga sulat-sulat. Ito nakatawa, sorry, naging about sa akin. Medyo sorry, hindi naalala ko kasi. Kasi hindi talaga ako yung lahat ng grades ko bagsak eh. Lagi ako nagsa-summer school pero laging maganda yung grades ko sa English. For some reason, nag-excel ako sa English, yung mga pagsulat ng mga poems, mga haiku. Magaling akong magsalita ng English. Lagi akong sa mga debate. Akala ng mga teacher ko nun, sinasabi sa akin ng mga English teacher ko, ito si, Kyle, matalino sana kaso tamad lang. Ganun yung lagi sasabi nila sa akin eh. Na akala nila, siguro medyo may potential ako sa ACADS pero hindi lang kasi ako nagtatry kasi bulakbul ako. So, and nung totoo kasi nung Canadian born ako eh. So, ang first language ko talaga English bago ako natuto mag-Tagalog. Kaya siguro mas lamang ako sa pakipag-usap ng English sa mga kaklase ko. Lagi ako nilalaban sa mga debate ng class namin. Tapos ginawa akong literary editor ng school newspaper. Alam mo, nag-edit ako ng mga pinapasa sa akin ng mga, hindi ko alam kung ganun sa school. Private school kayo, di ba? Meron ba kayong school paper every quarter? Para may ganun din. Sa amin, meron school newspaper, di ba? Sa pinakalikod nun, yun yung parang literary section. Okay. Yung buong school, nagsusulat sila ng mga poem. Doon na pupunta. Eh, nung time ko, cool yun eh. Parang pag nandun yung sulat mo, astig yun. Parang cool ka. May ganun din kami. Di ba? So, ang dami nagpapasa nun eh. Ginawa ako nung teacher na literary editor nung school paper na yon. So, lahat ng student nagpapasa sa akin. Ako nag-edit ng gawa nila. Kino-correct ko yung grammar, ganyan kung mali. Ako yung pumipili nung ilalagay doon. Nakakatawa lang kasi parang yung image ko nung time na yon, hindi talaga ako hindi ako nag-aaral. Bully ako sa school eh. Nambububog ako ng classmate. Sorry. Puro basketball lang ako. Puro banda, Dota. Tapos part ako ng school paper. Nag-edit ako. Parang hindi ako nag-fit in doon. Tinatawanan ako ng mga kaibigan ko. Pero anyways. Sorry. Bigla ako sila alala eh. That's as far as yun na siguro yung pinakamaalala ko pagdating sa writing na maire-relate ko sa buhay mo. That's as far as I went. Anyways, so paano ka ulit na nandito ka na sa Canada eh? And obviously dumating ka rito 2013 and lumipas yung years eh. Paano ka nabalik sa writing and nag-journal ako. Tapos na-discover ko yung thought catalog. So, yung thought catalog? Siya, yung writing platform siya na pwede mong pagpasahan. Online? Online. Okay. It's about love, self-love, romance, mga ganun. So, may story ako dati na about love, charis. Yun. Tapos sabi ko, ay parang fit siya sa thought catalog. So, nag-write ako and then pinasa ko sa kanila kasi why not? It's free, right? Tapos nireject nila. Dahil? Kasi mali-mali grammar ko. English mo sinulat? Okay, okay. Tapos sabi nila, maganda yung story pero kailangan mong i-revise. So, after 1 month ulit, ni-revise ko siya, dinagdagan ko ng marami. Tapos, pinasa ko ulit. Tapos, rejected ulit. Dahil? Dahil mali pa rin yung grammar. Okay. Tapos, kinausap ko yung kaibigan ko sa Pilipinas. Sabi ko, pwede mo bang i-edit? Bayaran kita. Pa-proofread. Yun. Tapos yun, inedit niya. Tapos, pinasa niya sa akin. Tapos, pinasa ko ulit sa thought catalog. Tapos yun, na-accept. Tapos may iba dun na inedit ulit nila. Yun. Tapos yung story kasi nun is about nung situationship ko. Wow. Yes. Situationship. Okay, okay. Kasi, nandito siya? Nasa ibang bansa na siya. Okay. Yun. So, this guy, nakakausap ko siya palagi during pandemic din. Tapos, ayun, gusto ko siya kasi he's gentleman, pogi.
Hindi pa sigurado. Parang hindi Pogi. ka pa sure. Okay. Ayun. Tapos sabi niya sa akin, kasi yung mga summer nung 2020, parang nag-loosen up sila. Parang Merong okay. time. Oo, merong diba? time. Mm. Yung sa mga restaurant, nagbukas sila, pero sa patio, yun yung setting nun eh. Tapos, so this guy, sabi niya sa akin, tara labas tayo, ganyan. Tapos, yung time na lalabas kami, kinonfirm ko. So, like, are we going out today? Ganyan. Tapos sabi niya, hindi daw. Kasi, sabi niya sa akin, listen. Gutom lang ako. Joke. Okay. Sabi niya, listen. Nung sabi niya, sabi niya na, listen, I can't love you the way you deserve to be loved. Sabi niya ganun. Mm-hmm. Tapos yun, sabi ko, okay, sige, thank you very much. Like, thank you for being honest. Pero nadudurog yung puso ni bakla. Pero lumabas pa rin kayo. After, Hindi. tinuloy niyo pa rin. Hindi. Ay, okay. Pero di ba, June 2020, tapos October 2020, nagkita kami. Yan, lumabas kami, ganyan. Tapos after nun, 1 week later, nag-deactivate siya ng Instagram. Tapos tapos yun, bumalik ulit siya. Tapos nakita ko, fina-follow siya ng isa kong kaibigan. Okay. Yes. Tapos tinanong ko si friend. Sabi ko, kilala mo ba to? Si Pogi. Friend mo na babae or lalaki? Friend ko siyang babae. Okay. Mhm. Ayun. Tapos sabi niya, yeah, we met on Bumble. Sabi ganon. Tapos I go, ouch. Tapos itong si friend, sabi niya sa akin na nag-click daw sila. Mhm. Yun. Tapos, sabi niya sa akin na gustong-gusto daw niya si Guy, ganyan. Tapos sabi ko, sinabi ko kay friend na, gusto ko siya. Tapos, like, it breaks my heart na sinasabi mo yan. Okay. Tapos, Yun. anong Tapos, reaction ng friend mo? Tawag dito, ano ba yung sinabi niya? Parang nag-sorry lang siya. Yun. Sorry, tapos tinuloy? Or Yes. Ay, sorry Oo. Tapos yun, na heartbroken si bakla, ganyan. Tapos nagsulat. Okay. Sige. Pag-usapan natin yan. Yeah. So, yung nakausap mo yung lalaki after nun about your friend? Or, Sabi ko, lumayas ka na. Hindi nga. Hindi, tawag dito, ginawan ko siya ng mga heartbroken na playlist. Yun, tapos sinend ko kay Guy. Sabi ko, lumayas ka na, hindi na kita pala. Charis. Pero parang months later, sabi sa akin ni friend na ginost daw niya si Guy kasi na-feel bad daw siya sa akin. Ikaw pala may kasalanan, hindi sila nagkatuluyan. Pero sabi kasi niya, may pagka-narcissist si Guy. So parang tas etong si friend kasi, gustong-gusto niya talaga si Guy. I mean, I can't really blame her. Yun. Tapos sabi niya na parang natakot daw siya. Bakit siya natakot? Dahil... natakot siya na baka siya yung iwan. So parang siya na yung nag-first move na iwanan si Guy. So, ayun. Nagsulat ka about that whole experience. Saan? Sa thought catalog. Anong, paano mo Yung siya? title is When You Thought He's the One. Parang ganun ba yun? Wait lang, pwede ko bang tingnan? Sige. Wait lang, Sige. nakalimutan ko. 2021 pa yun. Tapos ito pala, yung title is When You Choose Him, But He Chooses Your Friend. Okay. And kinuwento mo din yung buong storya nyo ng Yeah. friend mo. Ano lang siya, yung parang when you thought he's the one, blah, blah, blah. Like parang take care of yourself. Mga ganun. Anong biggest realization mo or lesson na nakuha mo dun sa buong experience? Medyo petty siya, pero personally. Personally is, tawag dito, hindi lahat is for you. Wow. Nakakaiyak. Naiyak. Hindi, tawag dito. Siguro yung, tawag dito, like, don't.
Wait lang. Yung para kasi na-touch ako bigla. Yun. Just because. Just because. Pero ito hindi. So, ano kasi, nagsabi naman siya sa'yo na hindi kanya kayang mahalin. Yes. The Tapos way- parang umasa pa rin ako. Sumasa ka pa rin. Tapos, technically, nung nakilala siya ng friend mo, it has nothing to do with you. Sorry, pero... Yun nga eh. Yes. pero naging part pa rin yun kung bakit niya iniwan ikaw. Bakit niya iniwan yung lalaki, naging part ka pa rin dahil na-feel bad siya to you. Which is something a friend would do, I guess, part, di ba? Yeah. Given that situation, yung pinagdaanan mo with all your, minsan nagsusulat ka about sa mga pag-ibig na stories. What is your, what is your perspective on, relationships? Mahirap ba? Oh, sobrang hirap. Sorry. Kasi ang hirap ng pagmamahal. Uy, wow. Charis. Mugot. Yung perspective ko sa relationship is, hindi ko alam. I mean, I'm in a relationship right now, pero ano bang perspective? Like, hindi ko alam. How do you think it should be? Hindi, natanong ko lang kasi nagsusulat ka nga ng about sa love eh. Siguro, yung perspective ko sa relationship is maybe yung the way you accept people is connected sa childhood mo. Parang ganun. Oof. Paki-elaborate medyo. Yeah, medyo okay. lost ako. Kasi, siguro during those years, nung teenager ako until now, parang, like, I just accepted the love that I don't really deserve. Yun, parang may kumausap lang sa akin, uy, siya na. Yung parang ganun. Ganun kabilis? Ganun kabilis. Pag chinat ka, Uy, siya na. may love ka na Ganon. agad? Okay. Yeah. Kasi siguro, it's part of my childhood din na, kasi yun nga, yung both parents, wala. So parang I long for their presence. So parang hindi ako aware nung time na yun, nung bata ako na I was longing for their presence. So parang hindi ko alam kung ano ba yung standard kapag nandun yung parents mo. Parang ganun. So parang kapag may kumausap sa akin, or even sa kaibigan, even sa friendships, kapag may kaibigan ako, I would automatically assume na they're gonna be there forever. Yun. Tapos, yun nga, may rin ako, abandonment issues. Kasi, yun nga, like, I didn't have my parents growing up. Although they provide, pero iba pa rin yung kapag nandito pag present sila eh. Yeah. Kumbaga lumaki ka na wala kang, kailangan kasi ng bata ng attention, ng care, ganyan. So nadala mo siya sa pagtanda, hindi mo alam yung feeling ng nourished ka sa pagmamahal, kumbaga, di ba? Yeah. So naging ganun yung epekto sa'yo sa pagdating sa relationships. Hindi lang boyfriend, pati mga friends, di ba? Yes. Pag may dumating, kasi nga, longing tayo eh, di ba? Gets ko yun. Yeah. So, nagigets kita doon kasi nga, longing tayo, ang dali natin ma-attach. Tama. Yeah. Ganda ng pagkakakwento mo nun. Yeah. Tsaka, yung time din na yun na nung elementary ako, naalala ko, may mga kaibigan ako na sumama sa ibang friends. So, parang feeling ko, parang na-abandon ako. Like, what did I do wrong for them to leave me? Parang ganun. Tapos may isa rin akong friend during elementary days na sabi niya sa akin, aalis siya, bali lilipat sila sa ibang lugar. Tapos may sulat daw siya sa akin. Tapos weeks later, nawala na lang siya. Tapos parang, where are you? Parang ganun. Hindi niya nabigay yung sulat? Yeah, hindi. So, nagtampo ka, ganun? Hindi naman. Parang sabi ko, parang hinahanap-hanap ko siya. Yeah. Pero, yun nga, hindi ko siya mahanap. Kahit sa Facebook. sobrang naiintindihan talaga kita sa bagay na yun. I guess, personally, medyo, mayroon din akong face na gano'n na
hinahanap mo kung saan ka talaga mag-fit in or mabibilong, kung saan Yeah. ka sa space na importante ka, kumbaga, na Yeah. may halaga ka dun sa mga taong kasama mo. May nagbibigay sa'yo ng atensyon at importansya ba yung tawag dun. Yeah. Then, ganda nung pagkakashare mo. Okay, so what is your future plans pagdating sa pagsusulat? Ngayon, nakapagsulat ka na ng first book mo. Kaka-release lang niya. Kailan ulit? Kailan siya lumabas? This year, nung January. Oh, this year, January. So, mag-1 year na pala. Yes. Okay. So, what's ahead? May sinusulat ulit ako. So, it's about the girl. Ano siya, it's kind of like my life story din. Kasi it's about relationship, ganyan. Tapos, she reached rock bottom and then she found Christ during that time. So, it's gonna be a Christian fiction novella. So, yeah, that's what's ahead. Pwede ko ba i-ask? Kasi ikaw ba yung writer na talaga ang lahat ng sinusulat mo is personal na nangyayari sa buhay mo? Ganon kang klaseng writer? Yes. Kasi di ba may mga writer, mga author na parang fiction or gumagawa sila ng mga naiisip nilang istorya, hindi man kailangan sci-fi, pwedeng imaginary love story or kung ano man. Ikaw, anong pinaka... Based sa life story. Pero this time kasi, ito yung first time na fiction na isusulat ko. So, I would say like 5% of it is my life story. Parang inspired by my story. Tapos, yung 95% is fiction. Dinagdagan mo na lang ng kwento. Yeah. Ganda nun. Tsaka, sorry, most writers naman, they are inspired by their own story. Kaya, ayun. And then, sa tingin mo, hanggang kailan mo gagawin yan? Forever. Forever? Yeah. Na magre-release ng book. Mahirap ba maglagay ng ng kwento mo sa isang libro na ganyan and then i-publish? Yes. Anong kasi, proseso nun? So, you have to have a story. Tapos, yung idea, ganun, mga characters. Tapos, magsusulat ka. Yung first draft mo is pangit talaga. Tapos, yun, magkakaroon ka ng second draft, even 10 drafts, ganun. Hanggang sa makuha mo yung gusto mo. Kasi minsan during the writing process, parang gusto mong ibahin lahat. And, ayun, tas may times din talaga na ayaw mong magsulat kasi hindi ka inspired magsulat. So, ayun. Tapos yung sa publishing naman, parang na-scam nga ako eh. Bakit? Dahil? Yeah, kasi kasi nga di ba may controversy dito. Tapos nag-ask ako kung pwede bang i-share. Tapos may nag-contact sa akin. Tapos hindi ko alam na publisher pala sila. Tapos yun, inontak nila ako, ganyan. Tapos Filipino kasi yun. So sabi ko, ay sige, dito na lang ako mag-ask. Tapos, kasi since Filipino, ganyan, mas parang for me, mas okay yung communication. Kasi first time, ganyan. Tapos, pala sila, fast forward, na realize ko na vanity publisher pala sila. Meaning? Ano ibig sabihin nun? They are just ripping you off. Parang, sure, like, we're gonna publish your book, pero you have to pay us a lot. Yun. Tapos parang, kasi yung iba, self-publish yung tawag, di ba? So, they would do everything on their own. Yung cover, tapos sometimes they would hire a multimedia artist to create their cover, book cover, ganun. Tapos mag-hire sila ng editor. Tapos sila na yung magpa-publish sa Amazon or sa Ingram Spark. Tapos yung sa akin naman is sila lahat gumawa. Ayun. Pero mahal kasi. Kaya, ayun. Ano ba? Gaano katagal bago ka nakakatapos? Kunyari yung book na yan. Gaano katagal bago mo siya natapos? And then, paano bago mo nasabi na hindi, ito na, ipapublish ko na to? Bali mga 1 year and 1 month.
Ganun katagal mo siya sinusulat? Yes. Kasi may idea na ako nun eh. Even nung nagwo-work ako sa fast food restaurant. So gusto kong i-share to. So may idea na ako nun. Tapos yun, nadadagdagan yung mga idea ko, mga ganyan. So sabi ko, time na para isulat. Kasi nagsusulat nga ako sa Medium and sa Thought Catalog. So why not write a book? So, yun, nag-start ako nung 2023. Yeah, 2023, parang December yata yun. So, nagsulat ako. And then, I hired an editor to edit my book. Tapos yun, pinadblish na nila nung this year. So, yeah. Paano mo nahanap yung motivation? Siguro naman, di ka naman araw-araw nagsusulat ng time na yun. Hindi naman tayo laging naka-high time, di ba? Paano, ano yung best time mo para magsulat? Or yung best state, sa tingin mo? Depende talaga eh. Kasi may time talaga na ayoko magsulat. Kasi wala naman akong may susulat. Ganun. Minsan, kapag nasa work ako, doon ako magsusulat. Tapos minsan, sa umaga. Parang ganun. Parang depende talaga sa mood. Hindi, kunyari, itong book na to, kasi syempre, isang buong story yan na inabot na 1 taon. And continuous siya, di ba? So, yun, natatapos ka, and then kailan mo may isip na babalikan ko to, tutuloy ko yung story? Kapag, siguro I would say kapag naka 1 week off ako, or 1 week or 2 weeks off from writing. Tapos, yun na yung time na may idea na ako ulit. Okay, ayun. Again, thank you pala, Reyna, sa pagpahing na maging guest ko dito at sa pag-share ng, your story. And siguro bago tayo magpaalam, is there anything else that you wanna shout out, gusto magpasalamat? Kung sabihin mo na rin sa kanila kung saan nila makikita yung book mo and kung saan kanila mahanap. Yes. Thank you very much, everyone. My book is available on Milton and Hugo. It's available on my Instagram bio. And shout out pala kay Ate Aika for, so she's my editor and my best friend for years. Thank you very much for Ate Aika for teaching me how to do my makeup. Wow. Pati makeup mo sa kanya galing. Oh, yes. Wow. Grabe ka, Ate Aika. Ayun, share mo na rin kung saan nila mahanap yung book mo, kung saan kanila makikita, saan kanila pwede i-follow, ganyan. Yes, you guys can follow me on Instagram at Reina Writes. Wala pa akong TikTok. I do, pero hindi ako... Hindi TikTokerist. Yeah. Saan nila makikita yung book mo? Sa sa link sa Instagram bio. Okay. Yes, so nandun lang siya. So yun, kung gusto nyo maspatan yung book niya at mabasa ang kwento niya nung pandemic, andun lang sa kanyang Instagram account. Ilalagay ko yung Instagram ID niya dyan. And again, thank you sis for being here. Much. And yun lang guys, this has been Sa Totoo Lang Podcast. Kasama ko si Reyna and kita-kits tayo next week.